Yeah, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number, ano yan? Kung titignan nyo sa inyong screen, nakalagay po dyan, ano po, papag-aralan natin. Ito ay part 3. Part 3 ng ating lesson na 7 signs of the rapture. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 17. Mga kapatid, ano po? Sabi diyan sa 1 Thessalonians 4, chapter 4, verse number 17. Then we which are alive and remain shall be caught up. The Greek word ng caught up is harpazo. Diyan galing yung English word na rapture. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ayan po ang rapture na papag-aralan na natin. So, part 3. Ngayong umaga, part 3 ng ating pag-aaral. Bago nating pag-aralan, patuloy ang subject na ito. Magkaroon muna tayo ng review. Ano ba ang napag-aralan natin nung nakaraang linggo? Ano po? Ano ba ang meron tayo nung nakaraang linggo? Pag-aralan natin nung nakaraang linggo ang ano ba yung napag-aralan natin nung nakaraang linggo? That the nation of Israel is God's prophetic clock. Nalaman natin nung nakaraang linggo that according to Psalm 102 verse number 13 na the prophetic clock is in motion if the nation of Israel are in their land. Ano po? So kung wala ang mga Israelites sa bansang Israel, ay hindi po tumatakbo ang God's prophetic clock. Ayon yan sa napag-aralan natin sa aklat ng Psalm. Sabi doon, by way of review, 102 verse number 13. And let me read for you. Sabi diyan, thou shalt arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. Ang sabi po diyan ni Haring David, ano? So he is referring to the Lord. Thou, O Lord, shall endure forever, and thy remembrance unto all generations. Sabi diyan, ano? Sa verse number 12. At the Lord shall arise and have mercy upon Zion, for the time to favor her, yea, the set time is come. Sabi diyan, ano? The time to favor her and the set time is come. So, diyan natin masasabi na kapag ang mga Israelites ay wala sa kinatitirikan nilang lupa, the prophetic clock stops. Ano po? Okay? So, the nation of Israel is God's prophetic clock. Yan ang lesson natin nakaraang linggo. Ang sabi po dito sa verse 12, thy remembrance unto all generations. Ano? So, last Sunday, nalaman natin that according to Genesis 17, verse number 9, verse 7 to 9, at Genesis 15, verses 13 and 16, na ang isang generation is equivalent to 100 years. At yan po ay pinatutuhanan, binigyan ng katunayan ng Panginoon, ano, binigyan niya po ng reinforcement doon sa Matthew 24 verse number 34. Ano po? Noon sabi niya, sa basahin ko sa verse Matthew 24 verse number 34. Ang sabi ng Panginoon, ano po? Verily I say unto you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. So he is referring to the destruction of the temple. According sa verse number 2, pinakita ng mga disciples yung templo, ano ho.
At ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo lahat ng bagay na ito. Sabi ng Panginoon, ano ho? At darating yung araw na ang mga bato na ito ay mawawasak, matatanggal sa kanilang kinalalagyan. He is referring to the destruction of the temple na nangyari noong 70 AD by Emperor Titus of Rome. So sabi niya, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. If one generation is 100 years, dapat itong sinabi ng Panginoon na ito ay hindi naging totoo. Ano po? Pero since ang isang generation according to Genesis 17 is 100 years, at ang Panginoon ay approximately, sabi ng mga Bible scholars, ay namatay noong ano siya, 33 sabi nila 33 AD. So nagbigay siya ng prophecy before his death. So sabihin lang natin 30 AD. Sabihin natin 30 AD, he uttered the prophecy sa Matthew 24. Na sabi niya sa Matthew 24, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Okay? And since according to history, the destruction of the temple is 70 AD, therefore, masasabi natin that the prophecy of the Lord came true. Dahil ang isang generation is 100 years. 70 AD ay napapaloob pa lamang sa 100 years. So napag-aralan natin yan nung nakaraang linggo. Kapatid, ano ho? And kung titingnan natin dito sa picture natin, yan sa screen natin, Israel was reborn after 2,000 years. Ito yung newspaper sa San Antonio, Texas. Kita natin sa kanilang website. Okay? San Antonio, Texas. Ayan, okay. Na lumabas po ito, ano, that Israel was reborn after 2,000 years. Plus and minus sa years, approximate yan dahil the destruction of the dispersion, the scattering of the nation of Israel was done by Emperor Titus noong 70 AD. Ano ba nangyari noong 70 AD? When Titus conquered Israel, Jerusalem, ang sabi doon ay, ang ginawa doon according to history, ang ginawa ni Titus ay pinaligiran niya ang buong Jerusalem, and there were, according sa figure ng history, there were 1 million Jews, men, women, and children starved to death. Sabi doon, ano ho, nung hindi makapasok yung supply nila. So, yung mga natira na malalakas na mga Hudyo, dinala ni Emperor Titus sa Rome, at yung mga Hudyo na yon, yun ang pinagawa niya, trabaho niya doon sa Roman Colosseum. Ano po? So they were dispersed. There was no nation of Israel from 70 AD until itong newspaper, ano po, na publish noon May 14, 1948. Israel was reborn after 2,000 years. Okay, plus and minus sa mga years dahil approximate po 'yan, ano po. So ito po ang rebirth of the nation of Israel. Sabi ng mga Bible historians, is the greatest miracle of our time, next or second only to the resurrection of the Lord. Ano po? Okay, the rebirth of the nation of Israel is the greatest miracle of our time, second only to the resurrection of the Lord. Equated yan sa resurrection ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? So yan yung napag-aralan natin nung nakaraang linggo. Now, ngayon, pupuntahan natin itong yung lesson natin ngayong umaga, ano po? Itong part 3 ng ating pag-aaral ng 7 signs of the rapture. Okay? 7 signs of the rapture, part 3 po tayo ngayong umaga. So, tingnan natin yung ating chart. Meron tayong chart dito na dapat titignan, ano po.
Okay? Part 3. At since ito ay mahabang pag-aaral ito, marapatin natin, dapat tayo po ay maging seryoso sa pag-aaral nito, dahil kung tayo po ay naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon, ay tignan natin ito at pakinggan at i-share natin at sa mga kasamaan natin, para sila ay magising, mabigyan ng paalala sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid. Ano? Okay, meron ako prepare na chart dito. Nasaan na ba yung chart natin? Okay, na kung titingnan natin yung chart natin, ayan, po-project natin. Kung titingnan natin yung chart natin, meron tayong tatlong bagay lang na papag-aralan ngayong umaga, dahil mahaba ito, hindi natin kayang tapusin, ano po, na part 3 ng 7 signs of the rapture. Ano po, part 3 tayo, ano. At tingnan natin kung matatapos natin ito ngayong umaga, ano. Okay? So, with that in mind, may mga verses po dito na pupuntahan natin, mga kapatid, bilang pananambahan sa Panginoon. Tayo po ay dapat kasama nating ang sa pakikinig ngayong umaga ang ating mga Bibles, para wag lang kayong makinig, ano. Tignan niyo yung mga verses, kasi minsan nagkakamali ko sa mga verses. Kung mali yung verse na nasasabi natin o na nakasulat diyan, ay i-chat niyo sa atin para mabago natin ang mga data po natin, ano po. Okay. First sign of the rapture, ano. And by the way, bago natin ituloy ito, okay. According sa 1 Thessalonians chapter 4, diyan sa ating screen, ano po, nagpa-plus yan. And sa 1 Corinthians chapter 15, na ang sabi ni Apostle Paul, ito ay settle natin sa ating isipan, dahil mahalaga ito sa 1 Corinthians chapter 15, ano po. Ang sabi dito, verse 51, no? Behold, I show you a mystery. Ang mystery na ito na sinasabi ni Apostle Paul is not a truth, na hindi katotohanan ito, na hindi isang uri ng katotohanan na mahirap intindihin. Yun kasi ang pagkakaintindi ng iba, pag sinabi mong mystery, ay hindi maintindihan yan, hindi malalaman yan, mystery pala, no? Okay? Pero pag sinabi ni Apostle Paul na mystery, hindi yon ang kanyang ibig sabihin. Pag sinabing mystery, ang Greek word po niyan is mysterion. Okay? Mysterion, or to be correctly translated, ito po ay ang tawag diyan, paano natin sa itatagalog yung ito po ay isang kapahayagan na mula sa Panginoon na bagong kapahayagan mula sa Panginoon, ano. Okay? Kaya sabi ni Apostle Paul dito, behold, I show you a mystery. So ibig sabihin niyan, behold, I show you a good news, a new message, a new and exciting message. Sabi ni Apostle Paul, I show you a mystery. Anong sabi yan? We shall not all asleep, but we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. Andyan, ano. Okay, dyan na 1 Corinthians 15. So, ito yung tinatawag nating rapture, na gaano kabilis itong twinkling of an eye. Ang pagdating ng rapture, ang rapture na binabanggit, ang harpazo na binabanggit dyan sa 1 Thessalonians chapter 4, ay kasing bilis daw ng isang kisap mata, in a twinkling of an eye. So kung ganun kabilis, naku, hindi mo makikita yung senyales niyan, walang kasi scientifically, pag sinabing in a twinkling of an eye, that is 1/54 of a second. Ganun kabilis, hindi mo mapapansin, ay, nandito na pala ako sa langit. So, ganun, it is a new message. Sabi ni Apostle Paul, behold, I show you a mystery. Okay, so having that in mind, bago mangyari ang twinkling of an eye, na kung saan ganong kabilis ang rapture,
may mga signs, ano po, may mga signs ng second coming ng ating Panginoon. Also, lagay natin sa ating isipan that the second coming of the Lord is divided into two. We have the rapture and the revelation. Ano po? Itong revelation, maraming signs so yan na napapag-aralan natin, ano ho. Okay? At ano ba yung mga signs na binabanggit sa salita ng Panginoon? Una, dito sa Daniel, ano yan? Daniel 12. chapter 12. Basahin natin sa Daniel chapter 12. Basahin ko po, pakinggan niyo po, tingnan niyo po ang inyong mga Bibles para makita niyo gaano kaganda ang sinasabi ng ating Panginoon, ang kanyang propesiya ng salita ng Panginoon. By the way, ano ho, ito isang caveat natin, ano ho, bago tayo magtuloy sa pag-aaral natin. Ang mga propesiya sa Biblia ay nasasabi ng mga theologians tatlong klase, ano ho. Unang klase, andyan may mga prophecies na fulfilled na naganap na, minsan lang naganap. Ano po? Halimbawa na lamang yung kapanganakan, pagdating o propesiya patungkol sa Panginoon. Minsan lang naganap po 'yan, no? Hindi na ho nauulit 'yan, ano. Pangalawa, may mga propesiya sa Bible na partially fulfilled. Ibig sabihin may mga hula na ang mga propeta na kalahati fulfilled na, yung kalahati hindi pa nagaganap. Ano po? Okay? At ano ito? Pangatlo, may mga propesiya sa Biblia na maraming fulfillment. Okay? Or multiple fulfillment. Ano ho? Okay, ito makikita natin sa pag-aaral natin ngayong umaga. Pansinin niyo ha. So punta tayo sa ating chart natin. Ang unang signs of the second coming of the Lord ay itong binabanggit sa Daniel chapter 12 verse number 4. Ano po ang sabi sa Daniel 12:4? But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book even to the time of the end. Okay? Tingnan natin ha. Even to the time of the end. Yan yung napag-aralan din natin nung linggo, yung time of the end. Ano? Na itong time of the end na binabanggit sa Daniel 12:4 ay binibigyan ng apat na division sa salita ng Panginoon. Nandyan yung last days, latter days, end of time, at saka last day. Okay? Last days, plural yung days, at saka yung last day, singular yung day, latter days, and end of time. Sabi dito sa Daniel chapter 12 verse number 4. Even to the time of the end. Ano daw mangyayari? So itong time of the end or the end times, ano ho? Okay, yan po ay tumutukoy sa kapanahunan natin ngayon, ano ho? Paano natin malalaman na ang kapanahon natin ay end of time? Kasi ito po yung binabanggit natin sa pagdating sa computation computation natin sa by the way, mapupuntahan natin yan maya-maya. Okay? Pupuntahan natin yan maya-maya. Mapapaliwanag ko yan maya-maya. Anyway, sabi dito sa Daniel 12 verse number 4, ang unang sign of the second coming of the Lord is the explosion of knowledge. Okay? Daniel 12:4. Ang sabi, many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Ang sabi, ano ho? Sa Daniel 12 verse 4. Knowledge shall be increased. Ano po? Okay? Ibig sabihin, ang kaalaman ng tao ay madadagdagan ng hindi lang kaunti ang dagdag niyan, kundi marami. Ano ho? Knowledge shall increase. Okay? Meron tayong example diyan. Tingnan niyo po mga kapatid, ano po dito. Sa aklat ng Nahum, anong chapter 'yan? Nahum chapter 2. Tingnan niyo po, ano po, sa Nahum chapter 2 verse number 3. Verse 3 and 4. Ito po yung prophecy ng paggawa ng automobile. Okay? Ito yung propesya na paglabas ng sasakyan na di makina. Ano po? Sabi dito, the shield of his mighty men is made red, the valiant men
are in scarlet, the chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation. Okay? The chariots, sa kapanahunan ni Nahum, ang kanilang sasakyan noon, ang pinakamabilis na sasakyan ng tao noon is, kung hindi donkey, ay camel. Okay? Top speed na mga sasakyan nila noon is 3 miles. Okay. Okay, 3 miles pinakamabilis kasi yun, hindi naman makakatakbo ng mabilis 'yon, ano. Pero ang sabi dito ni Prophet Nahum, ano po, the chariots shall be with flaming torches. So yung chariots, that would be cars, ano. Yung flaming torches, that would be headlights o ilaw, ano, in the day of his preparation, in the day of his coming. Sabi diyan, ano. At verse number 4, ang sabi dito, the chariots shall rage in the streets. Okay? Oh, yeah, yan yung makina, ano. The chariots shall rage in the streets. Tingnan niyo po, ito hinulaan din yung traffic jam dito, eh. They shall jostle one against another in the broad ways. Sabi diyan, ano, okay? Magsisiksikan daw sila sa maluwag na daanan, ano. Okay? Oh, yan. Yan yung explosion of knowledge, an example of explosion of knowledge, mga kapatid. Ano po? Kapag hinulaan ng salita ng Panginoon, yung paglabas ng mga sasakyan na may mga makina, ano, ganun din. Itong Isaiah 31 verse 5. Anong sabi sa Isaiah 31 verse 5? Babasahin ko po sa inyo. Ito po yung mga katunayan na ang salita ng Panginoon ay totoo at ang kanyang mga hula ay nagkakatotoo. Ito ang isang dahilan bakit ang Biblia ay salita ng Diyos, dahil ang kanyang mga propesiya ay 100% coming to pass. Hindi lang minsan ito natutupad, kundi pa ulit-ulit na natutupad, ano. Yung multiple fulfillment of prophecy is only the Bible has multiple fulfillments of its prophecy, ano. No other books carries this trait, ano. Only the scriptures. Isaiah 31 verse 5. Tingnan niyo po, ano. Ito po yung propesiya ng paglabas ng eroplano, paggawa ng eroplano, ano. At ito ang eroplano ay inimbento ng magkapatid na si Wilbur at saka si Orville Wright, yung tinatawag na Wright brothers. Na-invento nila ang eroplano noong 1912. Kung hindi ako nagkakamali, 1912. Sabi sa Isaiah 31 verse 5, tingnan niyo, pakinggan niyo, ha. Ito ay propesiya ng pagka-imbento ng eroplano. As birds flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also, He will deliver it, and passing over, He will preserve it. Okay, so anong klaseng sasakyan na lumilipad daw ito na sa ibabaw ng Jerusalem at pinagtanggol ang Jerusalem? Ano? Okay? Ito po ay nangyari 2 beses. Okay, kung magre-research kayo sa history, malalaman nyo na ito ang propesya ng Bible. Ay, ito pala yung sinasabi ng salita ng Panginoon na paglabas ng kotse, ano ba? Ito po ang Isaiah 31 verse 5 na prophecy of the airplane. Ito po ay ginamit bilang pagtanggol sa Jerusalem. 2 beses nangyari. Una, noong 1917. Ano po? 1917 would be the declaration ng mga British na tinatawag na sa kasaysayan na yung Balfour Declaration. Ano yung Balfour Declaration ng mga British? Ito yung panahon na dineclare ng British ng Great Britain na ang lahat ng mga Hudyo ay pwede nang umuwi sa Israel. Okay? Ayan, ha, Balfour Declaration. Kung kayo ay Hudyo noong 1917, pwede na kayong umuwi doon sa Palestine, okay? Doon sa land of Israel, sa Promised Land, ano, sabi diyan, ano. At merong isang general na nag-utos sa kanyang mga piloto na sabi, paano ko palalayasin, sabi niya, ano, paano ko ba palayasin ang mga Turks
Kasi noong 1917, Israel was occupied by the Ottoman Empire noon, ano. So sabi niya, paano ko papaalisin ang mga Ottoman, ang mga Turks sa Jerusalem na hindi masisira ang Jerusalem? So ang ginawa ng isang general, nagpalipad siya ng mga eroplano noon doon sa ibabaw ng Jerusalem, ano, fulfilling itong Isaiah 31 verse 5, na the Lord will defend Jerusalem, He will deliver it, passing over it as birds flying, the Lord will defend Jerusalem, sabi diyan, ano. So pinalipad niya yung mga piloto doon sa Jerusalem noon, at karamihan ng mga Turks noon hindi pa nakakita ng eroplano kasi kakaimbento pa lang eroplano eh. Nung nakita nila may lumilipad na eroplano, according sa history, okay, natakot yung mga Ottoman, yung mga Turks. Nagsitakbo sila, umalis na sila sa Jerusalem kasi doon lang sila nakakita ng eroplano, parang multo yun pag nakakita ng multo, na takbo ng takbo, okay. So yan, napaalis ang mga Turks noong 1917 sa Jerusalem, ano po, fulfilling Isaiah 31 verse number 5, ano po. At hindi lang yan nangyari ng 1917. 50 years after 1917 would be 1967, ano ho? 1967, ano naman nangyari noong 1967? Ang bansang Israel ay engaged sa pakikipaggera sa 5 bansa sa paligid nila, magmula sa Turkey, Syria, Damascus, Jordan, Egypt, Saudi Arabia yata kasama doon, ano ho, okay? So 5 kasama nila noon, ano ho. At magaling yung intelligence, yung mga spy ng mga Israeli, ng Israeli noon, ano ho. Nalaman nila na atakehin sila bago umatake ang mga 5 bansa sa paligid nila sa tulong ng Russia noon. Ito 1967 ha. Okay? At ano nangyari? Ang ginawa ng bansang Israel, nagkaroon sila ng preemptive attack sa mga air force, sa mga airport ng mga una sa Egypt. Inatake nila, ano. Okay, dumaan yung kanilang mga eroplano na according sa kasaysayan, may nagsabi, ano, na ang layo lang ng eroplano mula sa dagat, mula sa Mediterranean Sea, ay sabi nila 2 palapag lamang, ano, 20 feet. Ganong kalapit kababa ang lipad na eroplano nila noon para hindi sila ma-detect ng radar. No, 20 feet sila, ano, mula sa tubig, ano, para hindi ma-detect ng radar, sabi. Ano po? At sinira nila yung mga airport ng Egyptian Army. At noong 1967, ayun, nanalo sila. Ito yung familiar na tinatawag na 7-day war. 6 days war. Israel against 5 Arab nations noong 1967. Ano po? At nadoble nila yung kanilang land area noon. At dito nasakop nila yung Jerusalem. Nasakop nila ulit yung Jerusalem. Nakuha nila ang Jerusalem mula sa Jordan, katabi nilang bansa sa Jordan, ano, okay? At nabawi nila, napalaki nila yung kanilang land area noon. So, fulfilling Isaiah 31 verse number 5, the second time, multiple fulfillment of Isaiah 31 verse 5, ano po. Ayan po yung mga katunayan na in the day of the Lord's return, ito yung mga senyales na nagsasabi na malapit na dumating ang Panginoon because of the explosion of knowledge. At pangatlo, itong anong book ito? Mabasa? Zechariah 14. Pangatlo, puntahan natin sa Zechariah. Pakinggan niyo po ang Zechariah 14 ba yan? Ha? 14 verse number 12. Zechariah 14 verse 12. Ito po yung prophecy na about the invention of the hydrogen bomb. Okay? Hindi atomic bomb ito, ha? Ito ay hydrogen bomb. Mas matindi ang hydrogen bomb kaysa sa atomic bomb, ano ho? Zechariah 14:12. An explosion of knowledge and science and chemistry, nandito binabanggit. Basahin ko po, ano po? And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that have fought against Jerusalem.
Oh, ito, sabi, their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their holes, and their tongue shall consume away in their mouth. Oh, ibig sabihin, habang nakatayo yung tao, ay matutunaw. Kailan matutunaw ang laman, mata, at saka dila ng tao habang nakatayo? Sabi dito, ano? Okay? Ito ay isang sasabihin natin, kaya nga marami nagsasabi, ang Bible ay punong-puno ng mga pabula, punong-puno ng fables. Pero with the invention of the hydrogen bomb, ito ay napatunayan na ang salita ng Panginoon ay fulfilled, tong Zechariah 14:12. Dahil only in hydrogen bomb, pag sumabog ang hydrogen bomb, diyan ang hydrogen bomb ay nagpo-produce ng 150 million degrees Fahrenheit in a second. Okay? O gaano ba kainit 'yon? Okay? Parang supernova na 'yon eh. Okay, 150 million degrees Fahrenheit ha. Okay, hindi centigrade, Fahrenheit pa. Okay, mas mataas ang boiling point ng Fahrenheit eh. So 150 million degrees Fahrenheit ang isang hydrogen bomb. That is good enough para kahit nakatayo ka at pag sumabog yan, sunog ang iyong mata. Okay, ang iyong laman habang nakatayo ka, ang iyong dila habang naglalakad ka. Okay, in a blink of an eye. Okay, in a twinkling of an eye. Okay, naglalakad ka, bigla na lang natunaw, ganon. Ganon katindi ang hydrogen bomb. Ano po? That is these are examples of sinasabi ni Daniel sa chapter 12 verse 4, when in the day of his return. Ang sabi nito, ano, pakinggan ho natin mga kapatid, sa Daniel, basahin ko po ulit, Daniel chapter 12. Saan naman yung Daniel? 12 verse number 4. Okay? Pakinggan nyo ha. Seal the book even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. To the time of the end, that is today, ngayon, ano po, okay? Sa kapanahunan natin. That is, yan yung tinatawag na isang senyales, okay? Isang sign pa lang tayo, ano? Ng seven signs of the rapture. Ano po? Okay? So, puntahan natin yung pangalawa. Bilisan natin dahil mahaba ito. Puntahan natin itong pangalawa. Kung titingnan natin, asan ba ito yung ano? Okay? Puntahan natin yung pangalawa. Tingnan natin yung chart natin. Pangalawa. Ayun. Ito nga. The second sign of the rapture is the rebirth. The rebirth of the nation of Israel. Ayan, ano ho? The rebirth of the nation of Israel after almost 2,000 years, give or take, plus and minus sa years dahil approximate po 'yan, ano ho? Dahil sa mga leap years na nangyayari, ano. They were scattered. The nation of Israel were scattered in 70 AD by Emperor Titus. Okay? And the nation of Israel conceived ano po, in 1917. Yan ang propesiya sa tingnan niyo po, ano po, sa prophecy yan sa Isaiah 66. Isaiah 66, basahin ko po. Isaiah 66 verse number ano yan? Verse number 8. Ano sabi ito sa Isaiah 66 verse 8? Who has heard such thing and who has seen such things? Shall earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born in a day? For as soon as Zion travailed, she brought forth her children. Ito po, hinulaan ni Prophet Isaiah na isang araw ay maipapanganak ulit, ano po, ang bansang Israel, ano. At yun nga nangyari, ano. Israel was reborn after 2,000 years noong May 14, 1948. As they were conceived in 1917 in the Balfour Declaration of the British. They were born finally in 1948. Ano po? Kasi nga nasabi ko na kanina noong 1917 yung Balfour Declaration, Great Britain declared that all Jews ay pwede na silang umuwi sa promised land sa Israel, ano, if they are Jew.
At ganun nga nangyari. Ano po? Noong 1948, the birth of the nation of Israel was finally nakita natin sa kasaysayan. Ano po? Okay. Ngayon, ito pong rebirth of the nation of Israel was confirmed. Tingnan nyo ha. Was confirmed by Leviticus 25 verse number 10. Ano masabi ng Leviticus 25 verse number 10? Basahin ko po, ano po. Ito po ang sinasabi ng Panginoon dito, ano. Leviticus 25 verse number 10. Pakinggan niyo po, ano ho. Kasi ang Panginoon sa Bible, ang kanyang paghahati sa mga taon ay tinatawag niya na Jubilee Year. Jubilee Year. Leviticus 25 verse 8. And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. And ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee unto you. Ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. Sabi niya, anong batas to ng Panginoon? Tuwing ika-50 taon, sabi ng Panginoon, kung may mga tao na may utang, pagdating ng ika-50 taon, patawarin mo na ang utang niya. Sabi niya, ano, kalimutan mo na. Yan ang batas ng Panginoon, sabi ni Moses, ano. At kung yung isang tao ay naglilingkod, nagiging katulong sa isang pamilya, pagdating ng ika-50 taon, pauwiin mo na siya. Hindi mo na siya katulong. Bigyan mo na siya ng kalayaan, sabi ng Panginoon. Yan ang tinatawag na the year of Jubilee in the Bible, ano. So 50 years ho yan, mga kapatid, ano. Kaya makita natin, tingnan nyo ha, asan na yung chart, isang chart natin? Asan na yung isang chart natin yung ginawa? Ito, makita nyo dito sa baba, ano ho. Okay? Ang Jubilee year, confirmed the rebirth of the nation of Israel dahil nung 1917, yung Balfour Declaration, so Jubilee is 50 years, sabi, ano ho, dito. So plus 50, that would be 1967. In 1967, the nation of Israel had a victory against 5 countries in 6 days, yung 6-day war na binabanggit sa kasaysayan, ano ho. And by the way, itong 1967 pala, yan pala yung taon na pinanganak ako, 1967. Oo, 1967, oo. 50 years. Pinanganak pala ako, the year of Jubilee. Oh, 1967, no. And 1967 plus 50 years, that would be, tingnan nyo ha, 2017. At ano nangyari noong 2017? Ang ginawa ni President Trump noon, ni President Trump, he recognized Jerusalem to be the capital of Israel. Nandiyan yan sa YouTube, malalaman nyo, ano, mapapanood nyo. Dineclare ni President Trump noon that the nation of Israel's capital is not anymore Tel Aviv, but Jerusalem. Ano? At hindi lang yan, yung embassy ng Amerika, inilipat niya doon sa Jerusalem. Ano ho? Okay? So, ganyan kahalaga ang Jubilee year. It confirms the rebirth of the nation of Israel, mga kapatid, ano ho? Okay? Yan yung pangalawang sign of the rapture. Okay, 2017 na tayo, ano ho? Malapit na yan, malapit na. Ano ho? And also, tingnan natin bakit ganon ang nangyayari sa bansang Israel ngayon, ano? Kahit na ang dami nang napagdaanan ng bansang Israel, binibiro nyo, the nation of Israel was destroyed in history. Kung hindi ako nagkakamali, 6 times sinakop sila at plundered sila and they were scattered. Pero kahit na gano'n nangyari, bumabalik pa rin sila sa kanilang bansa, nagkakaroon pa rin sila ng soberanya, no? They were reborn. Bakit gano'n? Bakit gano'n sa kapanahunan natin, sa buong mundo mga kapatid, ano ho? Sa buong mundo, ang mga tao ay mayroong pagkamunhi o pagkagalit
pagkagalit sa mga Hudyo. Bakit ganon? Bakit ang buong mundo nagagalit sa mga Hudyo? Okay? Noon nga bata ako sa aming lugar Pag nagagalit yung isang tao, sinasabihan ka, ikaw ba ay Hudyo? Pag sinabi ng tao na ganon sa iyo, naku, minumura ka noon. Okay? Masamang tao ka. Okay? Masamang tao ka pag sinabihan kang Hudyo. Bakit? Bakit ang buong mundo ay nagagalit sa mga Hudyo? Ibig sabihin, hindi lang yan physical na dahilan, mayroong spiritual na dahilan, Pag ang tao po ay nagagalit sa mga Hudyo, ay kinakalaban mo ang Panginoon niya, Bakit? Tingnan natin dito sa because the nation of Israel, according to Genesis chapter 12, tingnan niyo, malapit na tayo matapos, sa Genesis chapter 12, Israel bears the promises of God. Ano ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 12? Ano po? Basahin ko po sa inyo, verse number 3 to 7. Ha? 3 to 7. Verse number 3. Sabi ng Panginoon kay Abraham, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all the families of the earth be blessed. Okay, be blessed. Okay? So, the blessing of the world ay nakasalalay doon sa pagsang-ayon doon sa promise ng Panginoon sa Genesis chapter 12 verse 3. He will bless not only Israel but the Gentile nation if the Gentile will bless Israel. So, Israel has the promise of God. And so Abraham departed, sabi dito sa verse hanggang verse number 7 ba to? Verse number 7. And the Lord appeared, sa verse 7, unto Abraham and said, tingnan niyo po, ano po? Unto thy seed will I give this land. And there he builded an altar unto the Lord who appeared unto him. Andyan, okay? And masasabi natin dito, and unto thy seed will I give this land. Ayan, referring to the nation of Israel, binigyan sila ng promise ng Panginoon. So, kapag ang Panginoon ay nagsabi, yan ang masusunod dahil ang Panginoon ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay, Wala tayong pag-aari dito sa lupa. Ano po? Ang may-ari lahat niyan ang Panginoon, Okay? At kung ano sinabi niya patungkol sa lupa, 'yun ang susundin natin. Okay? At sabi dito sa verse number 7, thy seed will I give this land, sabi niya, Ngayon, itong pangako ng Panginoon kay Abraham is not only an empty promise, dahil it was ratified sa Genesis chapter 15. Ano sabi sa Genesis chapter 15? Pag sinabing ratified, ano ba ang Tagalog ng ratified? Yung kasunduan ni Abraham at ang Panginoon ay pinagtibay. Kasi sa Genesis chapter 12, ito ay ang pangako ng Panginoon ay ipinaalam kay Abraham. Pero pinagtibay ng Panginoon ang kanyang pangako pagdating sa Genesis chapter 15 verse number 7. The promise was ratified. Ano sabi sa Genesis 15 verse 7? Pakinggan natin. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of the Ur of Chaldees to give thee this land to inherit it. And Abraham said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit it? Paano ko malalaman na ito ay aking pag-aari, sabi ni Abraham? Ang sabi ng Panginoon sa kanya sa verse number 9. Tingnan niyo po, ito po yung ratification ng pangako ng Panginoon. Pag sinabing ratification, pinagtibay yung pangako ng Panginoon. Ibig sabihin, yung pangako ng Panginoon ay hindi lang salita ito. Ito po ay binigyan niya ng katibayan ang tawag diyan sa Tagalog ng lakas, ng puwersa, ng tibay, Ang sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 9, take me a heifer of 3 years old, and a she-goat and a 3 years old, and a ram 3 years old, turtle dove, and young pigeon. And he took him all this and divided them in the midst, and laid each piece one against another, and blah blah blah. Okay? So, sabi ng Panginoon kay Abraham, para mapagtibay ko ang aking pangako sa iyo, magbigay ka ng offering mo, at hati-hatiin mo ang mga offering mo, maliban sa mga ibon at mga ano dito? Tama, maliban sa mga ibon, sabi sa verse number 10, Okay? Verse 12, tingnan nyo dito, And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham,
And lo, an horror great darkness fell upon him. And he said unto Abraham, and God said unto Abraham, know of a surety that thy seed shall be a stranger in the land that is not theirs, referring to Egypt, and shall serve them, and they shall afflict them for 400 years. And also that nation whom they shall serve will I judge, and afterward they shall come out with a great substance, and thou shalt go to thy fathers in peace, thou shalt be buried in a good old age. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity of Amorites is not yet full. And it came to pass that, verse 17, when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace, a burning lamp, that passed between those pieces. In the same day the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river of Euphrates. Okay? So ano nangyari dito, mga kapatid? Tingnan natin, ano? Ito yung ratification ng pangako ng Panginoon, ano? Ano po yung ratification ng pangako ng Panginoon? Una, nagbigay ng pangako ng Panginoon kay Abraham, and it was ratified. Ano ibig sabihin ng it was ratified? Ano po? Sabi ng Panginoon kay Abraham, give me an offering at hati-hatiin mo. So, ganun nga ang nangyari. Nagbigay din si Abraham ng offering sa Panginoon, hinati-hati niya. Okay, and then nung nakatulog si Abraham, ayun sa labasan natin, nung nakatulog siya, ang Panginoon in a form of a lamp, okay, ay dumaan doon sa pagitan ng mga nahati-hating katawan ng mga hayop bilang offering, ano? Okay? Sa hindi nakakaintindi ng Bible custom, paliwanag ko konti, ano? Kasi in the old days, pag merong kasunduan ang dalawang hari, ang ginagawa nila, ang custom nila ganito, mga kapatid, ano? Ganito, pag may kasunduan ng dalawang hari, pinagtitibay yung kasunduan nila sa pamamagitan ng offering. Hinahati nila yung katawan ng hayop, okay? At yung dalawang hari dadaan doon sa gitna ng mga offering na nakahawak sila sa kanilang espada na nakahugot at nakataas, ganon. At side by side sila lumalakad doon sa gitna ng mga nahating katawan ng hayop, simbolo na sinasabi nila sa bawat isa na kapag ako ay hindi ko sinunod yung kasunduan natin, ganito ang gagawin mo sa akin. Sinasabi nila sa bawat isa, hahatiin mo ang aking katawan katulad ng mga offering na ito. Okay? 'Yon ang kanilang kultura noon. Kaya ganon ang ginawa ng Panginoon kay Abraham. Okay? Sabi ng Panginoon, hatiin mo ang mga offering mo at ako ay lalakad sa gitna ng offering. Sabi ng Panginoon. Pero tingnan niyo, ano, sa custom nila dapat sabay sila naglakad doon sa gitna ng offering. Pero dito sa Genesis 15, sino ang naglakad doon sa gitna ng offering? Sino naglakad? Sino naglakad doon sa gitna ng offering? Ang sabi dito, ano po, sa verse 17, and it came to pass that when the sun went down and it was dark, behold, a smoking furnace and a burning lamp. Ito yung personification. Ito yung walang Tagalog na ma-translate ito. Ito yung pagpapakita ng persona ng Panginoon na paglalakad ng Diyos doon sa gitna ng offering. Okay, pero ang custom nila noon, dapat sabay sila. Sabay ang Panginoon saka si Abraham dadaan sa gitna. Okay, nasaan si Abraham? Ba't hindi lumakad kasama ng Panginoon? Kasi sabi dito sa nasaan na ba 'yon? Verse 18 tayo, no? Verse 18 ito sa verse 12. And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abraham. Okay. Nakatulog siya. So, si Abraham hindi lumakad doon sa gitna ng offering. Ibig sabihin, hindi niya kayang panindigan yung kanyang bahagi ng kontrata. So, ang naglakad lang doon sa gitna ng offering ang Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Ayan ang mensahe natin ngayon. Ano ibig sabihin yan? Ang pangako ng Panginoon, kapatid, ay nakasalalay lamang sa Kanya. Hindi kaya yung panindigan ng tao. Okay? Kaya nga, ang pagtitiwala mo dapat, ang paniniwala mo, doon lang sa Panginoon. Huwag kang magtiwala sa tao.
Ang sinasabi diyan, ano ho. Kaya tinitingnan natin ang mga verses sa Bible yan dahil nandyan ang salita ng Panginoon, nandyan ang kanyang kalooban, ano ho. So, God Himself ratified His covenant with Abraham. Hindi kasama si Abraham dahil hindi niya kaya. Bakit? Tulog siya eh. Okay? Hindi niya kayang sumabay sa Diyos. Ang tao hindi kayang sumabay sa Panginoon pagdating sa pangako. Mangangako ang tao pero babaliin niya. Pero ang Panginoon sabi niya, dahil hindi ako nagbabago, ang aking pangako ay nakasalalay na lamang sa akin, sabi ng Panginoon. Ano yung sabi niya? Ito yung bayan mo, ito yung lupa mo. Yan ay lupa mo habang ako ay Diyos, sabi ng Panginoon. Ano? Okay? Kung hindi ko susundin ito, sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, ano, dahil yan ang custom nila noon, hahatiin mo ako, sabi ng Panginoon. Okay? Eh hindi kaya ni Abraham, tulog siya eh. Hindi siya nakasama doon sa ratification of the covenant. Ibig sabihin, the ratification of God's law, yung lakas ng batas ng Panginoon, yung lakas ng pangako ng Panginoon, nakasalalay lamang sa ating Panginoon. Kaya nga, yan ang essence ng pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid. Ano? So, God's promise to Abraham, to the nation of Israel, was ratified. Therefore, dito sa chart natin, makikita natin, okay, kahit ilang beses yan nawala sa lugar na disperse ang bansang Israel, ano? Okay? 6 times overrun, destroyed. Okay, for 2,000 years from 70 AD, ano, hanggang itong kailan ito, May 14, 1948 na naging bansa sila. Okay, maliban diyan, in the Old Testament, maraming beses silang sinakop at nawala sa kanilang bayan, subalit bumabalik at bumabalik sila sa bansang Israel. Bakit? Dala-dala nila ang ratification ng promise ng Panginoon, ano? Okay, hindi pwedeng, kaya pagka kinalaban mo ang bansang Israel, ang kinakalaban mo diyan ang Panginoon mismo. Okay? So kung merong bansa na makikipaglaban sa bansang Israel, ang kinakalaban nila ang Panginoon, ano? Kaya nga sa isang pag-aaral natin noon, ano po, nakita natin na the king of the north will come. Okay? The king of the north will invade Israel, sabi ni Prophet Ezekiel, pero sila po ay anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Nagkaroon ng massive earthquake. Sabi, at nalibing ang ikalimang bahagi, 85% ng kanilang army ng King of the North was buried doon sa rubble sa earthquake. Sabi doon sa Ezekiel, ano po. Okay? At yung natitira, nagbarilan sila ng kanilang sarili. Nagkaroon ng friendly fire. Okay? At yung natitira, ano sabi sa Prophet Ezekiel? Pinaulanan sila ng Panginoon ng hailstorm. Ang sabi doon, ano po? Bakit? Kasi ang kinakalaban nila ang Panginoon, ano? Dahil kapag ang bansang Israel ay dala-dala nila, hanggat dala-dala nila ang promise ng Panginoon, hindi mo maaalis sa mapa, hindi mo mabubura ang bansang Israel. Kahit ngayon sa kasalukuyan natin, ang buong mundo ay galit sa mga Hudyo, pero merong pamamaraan yan na sila ay makakabalik sa kanilang bayan, mga kapatid, ano ho? Okay? At ang isa pang, yan ang pangalawang sign ng second coming or the rapture of the Lord Jesus Christ, mga kapatid, ano ho? Meron pa sanang isa, papag-aralan natin, ano ho? Pero wala na tayong panahon. Anyway, next Sunday mapapag-aralan natin ito ulit. Ano ho? Next Sunday mapapag-aralan, may tutuloy natin, papag-aral natin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon na nalaman natin na ang kanyang pangako ay nakasalalay lamang sa kanyang sarili. Okay, the ratification of the promise of the Lord is by Himself, by His faithfulness, mga kapatid. Nakita natin yan sa buhay ng the nation of Israel. So anyway, sa pagtatapos natin, salamat sa mga kapatiran na nakisama sa atin, na nambahan, ano po. Okay? At nawa sa susunod na linggo makasama kayo ulit sa susunod na pag-aaral ho natin. Let's pray. At panoorin nyo pa ang mga nalalabing mga programa natin